Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan ko muna kayo mga Emperor sa ating bagong i-recap dahil malapit na din natin maabot ang latest chapter ng kasalukuyan nating kwento. At sinisigurado ko sa inyo mga Emperor na magugustuhan nyo ang manhwa na ito sapagkat napakaganda ng kwento nito. Kung saan dati siyang malakas na hero subalit may isang napakalakas na halimaw ang nagkontrol sa kanyang monster genes kaya hindi niya kinaya ang halimaw na dumadaloy sa kanyang katawan na nagresulta upang hindi na niya ito magawang makontrol pa. Na naging dahilan ng pagpatay niya sa nag-iisang tao na labis niyang pinapahalagahan, at bukod pa doon ay matapos yun ay pinatay siya ng kanyang mga kapwa halimaw. Subalit sa hindi inaasahan ay bumalik siya sa nakaraan kaya naman sinumpa niya sa kanyang sarili na hindi na dapat muling mangyari ang masalimuot na kaganapan sa kanyang nakaraang buhay at para mangyari yun ay tutugisin niya ang lahat ng hangal na halimaw na may kagagawan nito. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay tinawag ng ating bida ang matandang si Shim Yanggak, at agad na inutos na paslangin ang dalawang iyon. Na agad naman na sinang-ayunan ng matanda at napasabi na naghihintay lamang siya na ipag-utos ito ng ating bida sa kanya. Sa narinig na ito naman ang pinuno ng Violent Gale Hideout ay nagulat naman siya sa ipinag-utos ng ating bida dahil sa ang dalawang ito ay ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan, ngunit huli na para sa kanya ang makagawa ng aksyon, dahil sa matagumpay ng pinagpira-piraso ang kanyang mga pinagkakatiwalaang mga tauhan ng matandang si Shim Yanggak. Matapos naman ang ilang sandali, sa pagkakakita ng ginawa ni Shim Yanggak sa kanyang mga pinagkakatiwalaang mga kasama, ay nakaramdam naman ito ng matinding pagkagalit, at agad na sinugod ang matanda habang sinasabihan na papaslangan niya ito dahil sa anong lakas ng loob nitong paslangin ang kanyang mga itinuturing na mga kapatid. Sinabihan naman siya nito na matapos niyang pumaslang ng napakadaming mga tao sa karatig na lugar na ito at maging ang kainin ng ilan sa kanila, ay ngayon ay nakikita pa din niya na mahalaga ang buhay ng kanyang mga kasamahan na kanyang pinaslang. Hindi naman niya pinansin si Yanggak at nagpatuloy lamang sa pag-atake dito, ngunit madali lamang na naiwasan ito ng matanda, at agad na nagbigay ng kontra-atake upang magawang mapa-atras ang pinuno ng Violent Gale Hideout. Kaya naman dahil dito ay galit na napasabi na lamang ito na mukhang ang kanyang kakayahan na paslangin ang kanyang mga itinuturing na mga kapatid ay hindi isang swerte. Sinabihan naman siya ni Yanggak na naglagay siya ng malakas na killing intent sa atakeng iyon upang magawang mahati ang katawan niya, ngunit mukha yatang namaster nito ang Protective Reinforced Chi. Matapos naman na makarecover ng pinuno mula sa pagkaka-atras sa atakeng iyon ng matanda ay sinabihan naman nito si Yanggak na wala siyang dapat na isabi sa taong malapit ng mamatay, at tinanong si Yanggak na kung anong lakas ng loob nito na magsanhi ng kumus iyon sa kanyang teritoryo, at bukod pa doon ay ang Head Sentinel o kung ano paman, ay sila ang unang nagsimula ng lahat sa lugar na ito. Kaya naman ay malakas itong sumigaw at sinabihan ang lahat na kung nakikita ba nila ang nagaganap ngayon. Dahil mayroong nagtungo dito at sinasabi na siya ay ang Head Sentinel at nagtungo sa kanilang Violent Gale Hideout at nagawang paslangin ang kanilang dalawang kapatid sa bandido ng walang malinaw na dahilan, kaya naman ay tinanong nito ang lahat ng kanyang mga kasamahan na kung ayos lamang ba na ang kung sino na nasa posisyon bilang Head Sentinel ay umakto ng ganito at nang walang pakundangan. Dagdag pa nito na kung hahayaan lamang nila na ang isang Head Sentinel ay gawin ang kung ano ang kanyang naising gawin ay sa huli ay maaaring mawala ang kanilang mga buhay ng ganun lamang kadali sa mga kamay nito, kaya naman ay kailangan nilang labanan ito, sila na kanyang mga kapatid sa bandido. Sabi naman ng isang miyembro nito na tama ang kanilang pinuno dahil sa kahit pa siya ay ang Head Sentinel ng Bandit Union, ay mali ang pumaslang ito ng kung sino ng basta-basta lamang, na sinang-ayunan pa ng isa at sinabi na kung sinong nakakaalam kung ang bastardo na ito ay biglaan na lang na magdesisyon na paslangin silang lahat, nang bigla naman na sinabi ng pinuno ng mga ito na tanging 7 lamang sila, kaya naman ay magagawa nilang paslangin ang lahat ng ito, at gahasain ang mga babaeng kanilang mga kasama. Napasabi naman ang isa sa kasamahan ng ating bida na inaasahan na niya ang ganitong mga bagay na mangyayari, sinabihan naman siya ng babae na hindi makakatulong pa ang bagay na iyon, dahil hindi ba nila inaasahan din ang mga pakikipaglaban sa kanilang ginagawang paglalakbay,
kaya naman ay walang pinagkaiba ang bagay na iyon sa kanilang sitwasyon. Nang bigla naman na nagtanong ang matandang kapatid ni Nang Gangyon sa ating bida na kung maaari ba na siya na mismo ang makialam sa usaping ito ngayon, na hindi naman sinang-ayunan ni Yeonjuko dahil sa hindi na nito pa kailangan na gawin iyon. Sabi pa nito na kung magagawa niyang mapinsala ang mga ito bilang siya na isa sa puwersa ng Justice Alliance ay hindi magugustuhan ito ng pinuno ng kanilang bandit union, ang Shattering Heavens Demon Lord. At bukod pa doon ay naparito sila upang parusahan ang mga miyembro ng Dark Spectral Sect at hindi ang wasakin ang Violent Gale Hideout. Nakakainis man sa parte niya ngunit kailangan na siya ang umayos ng trabahong ito. Kaya naman matapos ng ilang sandali, ay malakas nitong sinabi na sa ilalim ng utos ng kanilang hideout leader, ay naparito siya upang iligpit ang mga miyembro ng Dark Spectral Sect na nagtatago sa kanilang Violent Gale Hideout. Dagdag pa nito na hindi niya nais na saktan ang miyembro ng kanilang pamilya sa Bandit Union, ngunit kung nakikita nila itong hindi maganda ay maaaring lumapit sa kanya ang kung sino kung nais nila. Subalit, ang kung sino ang magnanais na gawin ang bagay na iyon, ay ituturing na pagsalungat sa kanilang pinuno ng Bandit Union, bukod pa doon ay ikukonsidera na parte ng Dark Spectral Sect at sinisigurado niya na papaslangan. Matapos na masabi ang lahat ng ito ni Yeonjuko ay wala namang nagnais na sumubok na sagudin siya, kaya naman ay galit na napasigaw ang kanilang pinuno, at tinatanong ang mga ito na kung ano ang kanilang ikinakatakot, at bakit hindi sila magmadali na paslangin ang mga ito. Sa nangyari ay napasabi naman ng ibang bandido na ito ang dahilan kung bakit ang mga bandidong ito ay mahihina, at ang sitwasyon sa lugar na ito ay hindi na nagiging maganda pa. Kaya naman ay kailangan nilang magmadali at tulungan ang kanilang pinuno na si Simadan. Sinang-ayunan naman ito ng isa at sinabi na sisimulan niya ito sa matandang nagawang paslangin ang kanilang mga kasamahan, kahit na mukhang malakas siya ng kahit papano ngunit kakayanin naman nila ito. Dagdag pa ng isa na ang kanilang mga kasamahan sa Dark Spectral Sect ay tutulungan din naman sila kapag nalaman ng mga ito ang nangyari sa lugar na ito. Kaya naman ay agad na sumugod ang ilan sa kanila sa kinaroroonan ni Yanggak. Kaya naman ay nang magawang makalapit ng mga ito ay sabay-sabay naman silang umatake at sinabi na ito ay para sa kanilang mga kasamahan na pinaslang niya kani-kanina lamang. Dahil dito ay napasabi na lamang si Yanggak na mukhang ang mga miyembro ng Dark Spectral Sect sa lugar na ito ay kusang ipinapakita ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya naman sa isang pag-atake ay nagawa niyang pagsabay-sabayin ng mga ito na paslangin habang sinasabihan na ngayon ay maaari na din nilang samahan ang kanilang mga kasamahan na nauna. Sa nakitang ito naman ng iba ay hindi sila makapaniwala dahil sa ang kanilang mga may katungkulan sa Violent Gale Hideout ay nagawa lamang paslangin ng matandang iyon ng sabay-sabay at mabilisan, at masyado itong malakas para sa kanila. Sa nangyari ay galit na tinanong naman ng kanilang pinuno ang mga kasamahan nito na kung manunood na lamang ba sila matapos na mapaslang ang kanilang mga kasamahan, kaya naman ay papangunahan niya ang pag-atake at samahan nila siya. Dahil dito ay mabilis niyang inatake ng sunod-sunod ang matanda habang sinasabi sa mga kasamahan niya na ipakita nila sa mga ito, ang pagkatakot sa kanilang Violent Gale Hideout. Masayang sinabihan naman siya ni Yanggak na mukhang nagsasalita ito bilang isang tunay na pinuno ng kanilang kuta ngunit isa siyang tuta ng Dark Spectral Sect, at tinanong niya ito na kung isa ba siya sa mga 10-headed demon soldier. Dagdag pa nito na kung ganun nga ay masyado itong mahina kumpara sa nakalaban niya noong nakaraan, at sa tingin niya na mayroon ding malaking pagkakaiba patungkol sa martial prowess kahit na sa mga 10-headed demon soldiers. Sa nangyari ay mas nagalit naman ito, kaya naman ay sinabihan niya si Yanggak na titignan nila kung hanggang saan niya magagawang pangatayuan ang kanyang kaiabangan, kaya naman ay agad na nagbigay ito ng malakas na pag-atake sa matanda, na madali lamang niyang nadepensahan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nakitang iyon naman ng matandang kapatid ni Nang Gangyon ay napasabi ito sa ating bida na bakit hindi nito sinabi na ang matandang ito ay ganito pala kalakas, ngunit nagtataka naman si Yeonjuko na napapatanong na kung malakas na ba ito para sa kanya.
Sabi naman nito sa ating bida na dahil sa ipinapakita nito na mas malakas pa siya sa katapat nito na 10-headed soldier, ngunit kinontra naman siya ni Yonjuka at sinabi na ito ay dahil sa ang katapat niya ay mahina lamang, at ang lakas nito ay hindi may kukumpara sa martial prowess ng isang susunod na magiging pinuno ng Nanggang clan. Hindi naman makapaniwala ito sa sinasabi sa kanya ng ating bida, kaya naman sabi ni Yonjuka na kung siya ang humarap sa mga ito ay nakakasigurado siya na kanina pa siya tapos na ubusin ang mga ito. Sa lugar naman nila Yanggak ay makalipas ng ilang pagpapalitan ng mga pag-atake ng dalawa ay matagumpay naman na nabigyan ng pagkapinsala ito ng matanda. Sa isip nito habang papatalsik ay naiinis ito dahil sa hindi maaaring siya ay matatalo lamang sa isang matandang kagaya nito na hindi man lamang isang head sentinel. Kaya naman nang matapos na masalo ito ng kanyang mga kasamahan, ay agad naman siyang tinanong ng mga ito na kung ayos lamang ba siya, ngunit galit naman itong sumagot na kung sa itsura ba niyang ito ay mukha pa ba siyang ayos lamang. Nang bigla naman itong nagalit sa mga ito at tinatanong na kung ano pa ba ang ginagawa ng mga ito, dahil sa inutusan niya sila kanina na sumugod na din kasama niya. Sabi naman ng mga ito na ito ay dahil sa maaari silang maituring na kumikalaban sa kanilang head hideout leader kung sakaling gagawin nila ang nais nito. Sabi pa ng isa na base sa kanyang mga narinig na ang kanilang head sentinel ay malakas pagdating sa martial arts na maaari din na maihambing sa lakas ng kanilang head hideout leader. Kaya naman ay hindi nila alam kung magagawa ba nilang manalo kung sakaling tutulong sila dito. Sa narinig nitong paliwanag ng isa sa kanyang mga kasamahan sa bandido ay galit nitong tinanong ang lalaki na kung ganun ba ay hahayaan na lamang nito na makita na matalo ang kanilang pinuno, at kung matatawag pa ba nito ang kanyang sarili na miyembro ng Violent Gale Hideout. Nang bigla naman na may nagsalita at sinabi na sa ngayon ay wala silang tamang rason upang sundin ito. Dahil ang tangi lamang na sinusunod nila ay kung ano ang nakasaad sa kanilang bandit union. Dagdag pa nito na walang saysay para sa kanila ang sundin ang kanilang hideout leader kung nandito ang kanilang head sentinel, at tinanong kung sa tingin ba nito na mayroon ba talagang naging tapat na mga miyembro sa kanyang pamumuno sa mga ito. Agad naman siyang kinilala nito bilang ang Great Mountain Monster, Gumun Bomb, at sinabihan na kung ito ba ang pamamaraan nito upang makaganti para sa pag-agaw nito sa kanyang posisyon bilang ang kanilang hideout leader, na agad naman na hindi nito sinang-ayunan dahil sa hindi naman nito nais na gawin ang bagay na iyon, ito ay dahil lamang sa hindi niya na nais na hayaan ang mga kabaliwan na ginagawa nito sa kanilang hideout. Sabi pa nito na kahit sila ay mga bandido na nabubuhay sa pamamagitan ng mga pagnanakaw sa mga pag-aari ng iba ay mayroon pa din silang mga moral bilang mga tao, at hindi sila ang tipo ng mga bandido na mga baliw na sumisira ng mga kabahayan, pumapaslang ng madaming bilang ng mga tao, pang-hostage, ang pagkain sa mga laman nila, at ang gawing mga alipin ang iilan sa mga ito. Sa nangyari ay natatawa naman itong napasabi na totoong mga tanga ang mga ito, dahil hindi ba nagawa nito na makakuha ng malaking salapi dahil sa ang kanilang Violent Gale Hideout ay kulang ang nagagawang malikom sa loob ng isang buwan. Kaya naman sabi nito na dapat talaga ay pinaslang na niya ito umpisa pa lamang, dahil mukhang naghahantay lamang ito ng oportunidad upang magawang kalabanan siya, na hindi naman ito sinang-ayunan at sinabihan na huwag siyang patawanin ito. At tinanong kung naging parte ba talaga ito ng kanilang bandit union, dahil sa ngayon ay malalaman na ng lahat na ang kanyang mga ginagawang aksyon ay walang pinagkaiba sa mga Dark Spectral Sect. Sa nangyari ay nagkaroon naman ng mga di mabilang na bulong-bulungan patungkol dito at sinasabi ng ilan na tama ito sa kanyang mga sinabi. At sa totoo lamang ay naisip din nila na kabaliwan ang pagkain ng laman ng kanilang kapwa-tao. Sabi pa ng isa na mayroon siyang kaibigan sa Dugejang Village at base sa narinig niya ay parating na ang mga puwersa militar upang lusubin ang kanilang lugar at burahin, sa mga naririnig naman nito sa kanyang paligid ay naiinis itong napapasabi na mukhang nagawa na ng mga ito na mabaliktad ang kanyang sitwasyon. Nang bigla naman siyang natigilan ng tawagin siya ni Yonjuka, sabi nito na mukhang hindi na maganda ang nagiging sitwasyon niya, at sa tingin niya na hindi na magiging masaya pa para sa kanilang lahat kung papatagalan pa nila ito, dahil bukod doon ay kanina pa siya nagugutom, kaya naman ay sinabihan na niya na ngayon ay papaslangan na niya ito.
Sa isip nito ay namamangha siya dahil sa ang batang iyon ay kitang-kita na mas malakas kumpara sa matandang nakalaban nila kanina base sa aura na nararamdaman niya dito, at nakakasigurado siya na hindi niya magagawang manalo laban sa isang ito. Kaya naman ay agad nitong binitawan ang kanyang sandata, at lumuhad sa harapan ng ating bida at sinabi na nagkamali siya sa lahat ng kanyang mga nagawa at hinihingi nito ang kapatawaran sa kanilang head sentinel. Bukod doon ay nagalit lamang siya dahil sa nakita niyang pinaslang ang kanyang mga kasamahan at siya ay hindi parte ng Dark Spectral Sect at sana ay paniwalaan nito ang kanyang mga sinasabi. Dagdag pa nito na mamanmanan niya at hahanapin ang sinasabi nitong Dark Spectral Sect na nagtatago sa kanilang grupo gaya ng kung anong ipinag-uutos sa kanya, kaya naman ay sana ay mapatawad siya nito. Ngunit sa isip nito ay napapasabi siya na kailangan muna niyang makaligtas sa pagkakataong ito at tatakas na lamang kalaunan kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Sabi naman dito ng ating bida na bilang isang head sentinel, ay kapag ang isang hideout leader ng bandit union ay sasabihin ang ganitong mga bagay ay kailangan niyang patawarin ito. Sa nangyari ay agad naman na masayang nagpasalamat ito kay Yonjuka. Ngunit pahabol ng ating bida na ang patungkol sa sitwasyon niya ay hindi maaari. Matapos ay tinanong naman siya ng seryoso ng ating bida na kung talaga ba na siya ay nagmula sa Dark Spectral Sect, na agad naman itong itinanggi. Ngunit mabilis naman siyang inatake ng ating bida at sinabihan ito na malalaman nila ang totoo matapos niyang paslangin siya, at kung magagawa ba nito ang magbago ng kanyang anyo. Bukod pa doon ay kailangan din niyang paslangin ito kahit paparte pa siya ng kanilang bandit union dahil sa mga ginawa nito sa karatig nilang lugar. Nang matapos naman na bigyan ito ng kritikal na pag-atake ng ating bida, ay napasabi naman ang isa sa kanilang kasamahan na hindi maaaring nagawa niya nga ito, dahil sa nagawa nitong mapaslang ang isang 10-headed demon soldier gamit lamang ang isang pag-atake dito. At maging ang babae ay gulat na napapasabi na ang martial prowess ng isang ito ay talagang hindi alam kung hanggang saan ang hangganan. Nang bigla naman na nagsalita ang kuya ni Nang Gangyon at sinabi na dito pa lamang magsisimula ang lahat, dahil hindi ba sinabi na ni Yonjuka na matapos na mapaslang ang isang 10-headed demon soldier ay magbabago ang mga ito ng kanilang anyo bilang isang halimaw, at para sa mga parating pa na mga laban kontra sa Dark Spectral Sect, ay kailangan nilang itala ang bawat detalye dito at ibigay ang report sa Alliance of Justice, na agad naman na sinang-ayunan ng isa. Nang bigla naman na may kung ano ang nangyayari sa katawan ng pinaslang ng ating bida, dahil sa biglaan na lamang itong nagbago ng kanyang anyo bilang isang mabangis na halimaw, upang mapasabi na lamang si Yonjuka na mukhang ang mga ito ay iisang grupo lamang, dahil sa ang mga ito ay nagpapalabas ng kakaibang init gaya ng nakalaban niya noong nakaraan. Ngunit kaparehas naman ng isang ito ang una niyang nakalaban na halimaw na mayroong matigas na balat. Kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang ito na kung ganun ay hindi na niya pa kailangan na ay analisa ang bagay na ito, nang bigla naman na nagkagulo ang mga miyembro ng bandido na pinamumunuan nito dahil sa hindi sila makapaniwala na naging isang halimaw ito. Kaya naman ay agad na tinawag ito ng ating bida, at sinabihan na kung siya ay magbabagong anyo sa isang kahindek-hindek na halimaw, ay bakit pa kailangan nito na gumawa ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagsigaw ng malakas sa buong paligid, dahil sa nagugutom na siya at inuubos nito ang kanyang oras upang hindi magawa ang makakain, at bukod pa doon ay kailangan pa niyang puntahan ang natitira pang 6 na mountain hideouts na pinaghihinalaan na pinamumugadan nila. Kaya naman ay agad na sinugod ito ni Yonjuka at sinabi na wala na siyang sapat na oras pa para mag-aksaya dito, kaya naman ay tatapusin na lamang nila ito ng mabilis. Sa Wonan Country naman sa headquarters ng Bandit Union, ay masayang tumatakbo ang anak nito at sinasabing nagpadala ng liham si Yonjuka, kaya naman ay magmadali na silang tignan ito. Agad naman siyang sinabihan ng Shattering Heavens Demon Lord na kapag sila ay nasa kanilang hideout ay ang itawag nito sa kanya ay head hideout leader, na agad naman itong sinang-ayunan at sinabihan na kahit ano pa man ay gusto na niyang makita ang nilalaman nito. Sa nangyari ay napasabi naman ito na mukhang alam na niya ang kung sino ang nais nitong makasama sa hinaharap base sa kanyang nakikita dito. Ngunit sinagot lamang siya ng dalaga na agad niyang dinala ang liham na ito dito imbis na basahin na niya agad ng siya na lamang ngunit ngayon ay mukhang sisermonan pa siya nito.
Kaya naman dahil dito ay hindi na lamang ito pinansin ng kanyang ama at sinabi na babasahin na niya ito. Matapos ay habang binabasa ito ng kanilang pinuno ay napapatanong naman ang dalaga na kung ano ang nakasaad sa liham na nagmula kay Yeonjuka, at kung nasa maayos lamang ba ito. Masaya naman na napasabi ito na huwag itong mag-alala dahil ang kanilang head sentinel ay sanay na sa kanyang trabaho. Ngunit sabi nito na sa totoo lamang ay nag-aalala siya para sa binatang iyon dahil sa kilalang-kilala ang Dark Spectral Sect sa lakas at bagsik ng mga ito, at base sa kanyang nakikita ay nagawa na niyang masupol ang lugar ng Violent Gale Hideout, at mukhang siya ay isang kayamanan ng kanilang bandit union. Nang bigla naman na natigilan ang dalaga dahil sa nabasa nito, dahil ang nakasaad ay upang magawang maibalik ang mga nasirang mga nayon, ay ipinamigay niya ang lahat ng kayamanan ng Violent Gale Hideout upang suportahan ang mga ito, at nagawang palayain ang lahat ng mga bihag upang ang mga ito ay magawang makapamuhay. Kaya naman ay tinanong nito ang kanyang ama na kung bakit ganito ang kanyang ginawa dahil sa hindi naman ganito ang gawain ng Bandit Union, na agad naman na sinang-ayunan nito at napasabi na totoo ang bagay na iyon, ngunit sapat na ito sa ngayon. Dagdag pa nito na hindi ba ang mga bastardong iyon sa Violent Gale Hideout ay pinagmukhang ang mga Bandit Union ay kagaya ng mga gang ng mga baliw, at masasabi nila na ang ginawang pagkilos ng kanilang head sentinel ay ang pinakamatalinong pamamaraan upang ipagbigay alam sa lahat na ang bagay na iyon na mga pagpaslang at pagkain ng laman ng tao ay kagagawan ng mga miyembro ng Dark Spectral Sect na nagawang makapasok sa kanilang Bandit Union. Agad naman na sumang-ayon dito ang dalaga, ngunit bigla itong napatanong sa kanyang ama nang makita niya ang larawan na nakalagay dito, na kung talaga ba na ang isang ito ay totoo. Napasabi naman ang pinuno na maaring totoo nga ito, subalit mahirap pa para sa kaniya na paniwalaan ang bagay na ito dahil sa hindi pa naman niya nakikita ito ng siya na mismo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ang nangyaring labanan sa pagitan ng ating bida at ng isa sa 10-headed demon soldier ay mabilis lamang na natapos, kaya naman sa loob ng 3 buwan matapos na umpisahan ni Yeonjuka ang kanyang pagpapatrol sa Bandit Union, ay matagumpay nitong nasupil ang 2 10-headed demon soldier ng Dark Spectral Sect sa 2 mountain hideout. Mayroong mga natitirang miyembro nito ang sinubukang makatakas habang nagaganap ang mga pakikipaglaban ng ating bida, sabi ng isa sa mga ito habang tumatakbo na kailangan nilang makabalik sa Mount Woodwellang hanggat maaari. Napatanong naman ang kasama nito na kung nakita ba niya ang biglaang pagbabago ng kanilang hideout leader bilang isang halimaw kanina, dahil kung oo ay ano ang nangyayari ngayon. Napasabi naman ito na maging siya ay hindi din alam ang patungkol doon. Kaya naman ay kailangan na muna nilang may report ang bagay na iyon at itanong sa kanila kapag nagawa na nilang makarating. Nang bigla naman na nagpakita sa mga ito ang matandang si Shim Yanggak at sinabihan na mukhang nagtatago lamang sila na parang mga daga kanina at piniling tumakas sa gitna ng gabi, at gaya nga ito ng kanyang inaasahan para sa mga Dark Spectral Sect. Ngunit sabi nito na magiging sakit lamang sa ulo kung sakaling magawang malaman agad ito ng kanilang sect ang patungkol sa pagkilos nila, kaya naman ay kailangan na niyang paslangin silang lahat dito. Kaya naman dahil dito ay sinabihan nito ang iba niyang mga kasamahan na maghanda para sa pakikipaglaban, dahil sa iisa lamang ang matandang ito at magagawa nilang mapabagsak siya. Ngunit madali lamang na nagawang linisin ito ni Yanggak, kaya naman ay dahil sa kanyang presensya, ay walang kahit na isa sa kanila ang nagawang makatakas at makaligtas. Dahil dito ay ang Dark Spectral Sect ay wala pang kaalam-alam patungkol sa pagkilos na ginagawa ng ating bida, ngunit hindi din magtatagal, ay isang insidente ang magaganap upang malaman ng mga ito ang patungkol dito. Sa isang lugar naman malapit sa Mount Jixian, sa isang burial grounds, ay kasalukuyang nakikipaglaban ang ating bida sa isang 10-headed demon ng Dark Spectral Sect. Kaya naman nang matapos nitong mapa-atris dahil sa pagsalag nito, ay galit nitong sinabihan ang ating bida na hindi ba sinabi na nito sa kanya na wala silang kahit na anong kaugnayan sa Bandit Union, kaya naman ay bakit ang head sentinel ng mga ito ay nakikialam sa bagay na ito. Agad naman siyang sinabihan ng ating bida, na you tell me, bakit nga ba?
At kung nagtataka siya ay ito ay dahil sa sila ay kasapi ng Dark Spectral Sect. Napasabi naman ito na base sa ginawa nitong pag-atake sa kanila habang alam ang patungkol doon, ay kung hindi ba ito ang formal na pagdedeklara ng Bandit Union ng digmaan laban sa kanilang Dark Spectral Sect. Sinabihan naman siya ng ating bida na 2 mountain hideout na ang nagawa niyang mapatrolyahan, at ang mga miyembro nito na nagtatago sa kanilang Bandit Union ang gumagawa ng mga problema sa kanilang mga mountain hideout, kaya naman ay hindi ba sila ang unang kumalaban sa kanilang Bandit Union at hindi siya. Sinabihan naman nito si Yonjuka na kung hindi ba nito alam na mayroong iba-ibang mga ipinatutupad na batas ang mayroon sa kada sect division ng Dark Spectral Sect, at ang Vigorous Life Great Circle na kung saan siya nabibilang, ay walang kahit na anong relasyon sa kanilang Bandit Union. Natatawa naman na napasabi ang ating bida na bakit naman hindi, dahil sa kahit anong gawing paliwanag nito ay parte pa din siya ng Dark Spectral Sect. Kaya naman dahil dito ay sinabihan naman niya si Yonjuka na mukhang wala ng saysay ang kanilang gagawin pang mga pag-uusap. Bukod pa doon ay nagawa na niyang galangin ito bilang siya ay ang head sentinel ng Bandit Union, ngunit anong lakas ng loob nitong pukawin ang galit ng 2 sect division ng sabay, at ang kanyang kabastusan ay walang hangganan. Sabi pa nito na ang kanyang kumpiyansa ay mukhang umakyat na sa kanyang ulo matapos na magawang makapabagsak ng iilang 10-headed demon soldier, ngunit huwag nitong isipin na ang lahat sa mga ito ay magkakaparehas lamang ng lebel ng kakayahang tinataglay. Habang papasugod naman si Yonjuka ay sinabi nito na sa tingin niya na wala namang siyang pinagkaiba sa mga ito, ngunit kung magagawa niyang aliwin siya ay mas ikakatuwa niya ang bagay na iyon, dahil sa sinabing ito naman ni Yonjuka ay galit na galit itong napasabi habang nagbibigay ng malakas na pag-atake sa papasugod na Yonjuka na kung ganon ay kailangan niyang turuan ito ng leksyon. Nang bigla naman itong nagtaka dahil sa biglaan na lamang na nawala ang ating bida sa kanyang harapan na kanina lamang ay papasugod sa kanya. Nang bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ito mula sa kanyang likudan, kaya naman ay nang mapalingon siya dito ay nagtataka siyang napapatanong na kung kailan naman niya nagawang magtungo sa kanyang likudan, ngunit bigla naman siyang nakatikim ng malakas na pagsipa sa ating bida, at sa nangyari ay bigla naman na nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa kanyang kanotalsikan. Makalipas naman ng ilang sandali matapos nitong muling makatayo, ay pinuri naman nito ang ating bida at sinabi na mukhang tunay ngang may lakas itong ipagyayabang. Dahil dito ay napatanong naman si Yonjuka na kung sumusuko na ba ito sa kanya, na hindi naman sinang-ayunan nito. Dahil sa ang sinasabi lamang niya ay nakita lamang niya na mahihirapan siyang kaharipan ang ating bida ng mag-isa, ngunit magagawa niyang manalo sa laban na ito, dahil sa hindi lamang siya ang tanging 10-headed demon soldier ang nagawang italaga mula sa Vigorous Life Great Circle. Napasabi naman ng ating bida na 2 pala sila, at mukhang mas nakakairita para sa kanya kung sakaling sabay silang 2 ang magbabago ng anyo bilang isang halimaw. Natatawa naman na napapasabi ang isa sa itaas na hindi nito naisip na ang memong blood killer na si Gok Ilgi ay mapupunta sa isang hindi magandang sitwasyon, matapos ay agad na din itong nagtungo sa kinaroroonan ng kasama nito. Sa nangyari ay nag-aalala naman na napapatanong si Yanggak na kung kailangan na ba nitong makisali sa ating bida, ngunit hindi naman niya sinang-ayunan ito, dahil sa tingin niya ay makakaya naman niyang mailigpit ang 2 ito ng mag-isa. Agad naman siyang tinanong nang dumating na kung ano ang sinabi nito, dahil mukha yatang nagpapakita ito ng kay-abangan kahit na 2 10-headed demon soldier na ang nasa kanyang harapan, matapos ay agad itong nagpakilala at sinabi na siya ay si Saduyang, ang Dark Spirit Demon Slayer ay kanina pa sila pinagmamasdan, at namamangha siya sa mga pagkilos na ginawa nito. Nang bigla naman siyang tinanong ni Yonjuka na kung nagkita na ba sila noon sa kung saan, natatawa naman nitong sinabihan ang ating bida na huwag siya nitong patawanin dahil sa papaano naman sila magkikita, ngunit nang makita naman ito ng mabuti ang muka ng ating bida, ay bigla naman siyang natigilan, at napapatanong na kung ang bastardo ba na ito, ay ang baliw na binatang nakasagupan niya noon. Sinabi naman ng kasama nito na base sa sinabi ng ating bida ay siya daw ay ang head sentinel ng Bandit Union, kaya naman ay tinanong nito ang Dark Spirit Demon Slayer na kung talaga ba na nakikilala niya ang isang ito,
na sa isip nito ay napapasagot siya ng malamang kilala niya ito, dahil siya ay ang halimaw na nagawang wasakin kahit na ang espesyal na teknik ng kanilang 100-headed demonic king na si Wung Jae-gui. Sabi pa nito na hindi niya naisip na ang bastardong iyon ay magiging isang head sentinel, ngunit hindi nakataka-taka pa ang bagay na iyon kung ikukonsidera ang kanyang martial prowess. Ngunit magiging mahirap para sa kanila ang kaharipan ito kahit pa na dalawa na silang 10-headed demon soldier ang nandito, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano na ang gagawin niya sa sitwasyon na ito. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa may kung sino ang dumating at tinatanong ang dalawa na kung ano ang nangyayari sa lugar na ito, sabi pa ng isa na mukhang nasa hindi sila magandang sitwasyon kahit na dalawang 10-headed soldier na ang nandito, at tinanong ang mga ito kung tama ba siya nang nakikita sa sitwasyon nila. Sa nangyari ay natuwa naman dito ang Dark Spirit Demon Slayer dahil sa kilala niya ang boses na iyon, at ang mga ito ay ang Black-White Twin Demons. Agad naman na napasabi ang isa na wala siyang paki-alam sa bagay na ito, kaya naman ay inutusan nito ang kasama niya na siya na ang bahala para dito, na masaya naman nitong sinang-ayunan at sinabi na babalik siya agad. Nagulat naman dito si Yang Gak dahil sa narinig na niya ang pangalang Black-White Twin Demons, dahil ito ay ang titulo ng dating mga kilalang mga master ng Chaos Sect, at minsan pa ay tinawag ang mga ito bilang ang Five Demon Kings, at sila ay katumbas ng free heroes ng Bandit Union pagdating sa kanilang mga lakas, at ang dalawang ito ay usap-usapang hindi matatalo kapag sila ay magkasama, at hindi nito naisip na sila ay magiging parte ng Dark Spectral Sect. Sa nakikitang ito naman ng ating bida na pagdating ng dalawa pa, ay tahimik itong napapasabi sa kanyang isip na mukhang ang kaharipan ng apat na ito ay medyo mahirap.